Isang mapagpalang Merkules ng gabi po sa bawat isa. Welcome po sa ating midweek praises, preachings, and prayers. Salamat sa Diyos sapagkat finally, ang mga bagyo na dumaan dito sa ating pong bansa ay nakaalis na. No po, ang panghuli ay itong si Pepito. Nakakalungkot na marami pong damage na nagawa. Ito pong mga, hindi lamang po itong bagyong Pepito, kundi yung mga nauna pa. At patuloy po nating ipanalangin yung ating mga kababayan at yung ating pong mga kapatiran na naapektuhan ng mga bagyong ito. Mga kapatid, kung meron po kayong kakilala, meron kayong mahal sa buhay na naapektuhan, ay inyo lamang pong sabihin at atin pong tutulungan sila sa abot po ng ating makakaya sapagkat sa panahong ito ay talagang nangangailangan po sila ng tulong. At sa gabing ito, nawa ang bawat isa ay meron pong maayos na kalagayan, malusog na pangatawan. At handa na napakinggan ang salita ng Diyos. Kaya ngayong gabi, buksan na po natin ang ating mga Bibles sa Ecclesiastes chapter 3, verse 11. Ecclesiastes chapter 3, verse 11, sabi po dito, He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the hearts of men, yet they cannot fathom what God has done from beginning to end. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Lord, sa gabing ito, kami po ay nagpapasalamat sapagkat kami ay inyo pong iningatan, kami Panginoon ay inyo pong prinotektahan sa nakaraang bagyo. Salamat at hindi ganun kalakas ang pagdaan nito dito po sa Metro Manila. Panginoon, dalahin ko po yung amin pong mga kababayan at mga kapatiran na naapektuhan nito sa Bicol at maging sa Central and Northern Luzon. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng kaaliwan at kalakasan sa kanila. Dalahin ko po sa mga ganitong pagkakataon, makita nila na wala silang pwedeng asahan at hingan ng tulong kundi ikaw lamang. Dalahin ko po, tulungan mo ang aming government na maging mabilis at maging enough ang tulong, Panginoon, para madaling makarecover ang amin pong mga kababayan. Lord, dalahin ko po ang mga kapatiran namin may karamdaman, ikaw po ang magbigay ng kagalingan at kalakasan upang lagi namin silang makasama sa gawain at magawa din nila yung mga dapat nilang gawin sa bawat araw. Sa amin po pag-aaral ngayong gabi, tulungan mo kaming maunawaan ito at may isagawa sa buhay namin. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron pong isang pastor, kwento niya yung isa niyang member kung paano manood ng basketball. Itong member niyang ito. Sapagkat may kakaibang paraan ng panonood itong kanilang member. Hindi po siya nanonood ng live. Ayaw niyang manood ng live sa TV. Ayaw niyang pumunta sa Coliseum para manood ng live na basketball. Lalo na kung ang kanyang paboritong team ang naglalaro. Ang dahilan kung bakit ayaw niyang manood ng live kahit sa TV ay sapagkat pagka halimbawa matatalo na yung kanyang team, ay sumisikip na yung kanyang dibdib, nahihirapan na siyang huminga. At ang masaklap dito, pagka natalo yung kanyang team, ay ilang araw niyang dadamdamin yun. Hindi siya makakain, nagmumukmuk siya, sobrang lungkot niya. Kaya na-realize niya, para hindi niya maranasan yun, kasi baka dumating ang time, atakihin na siya sa puso eh. So ang naisip niyang paraan, para hindi niya maramdaman yun, every time na maglalaro yung kanyang paboritong basketball team, ang sabi niya sa kanyang mga anak, hindi ako manonood ngayon ng live, papanoorin ko na lang yan sa replay sa YouTube. Pero titingnan ko muna kung nanalo o hindi. Pagkatalo, yung team ko ay hindi ko rin papanoodin sa replay. Pero pagka panalo, ay papanoodin ko. So ganun nga ang kanyang ginawa. So tinanong siya ng pastor, ay bakit ka ganyang manood? Bakit sa replay ka nanonood? Ang sagot niya, kasi pagka alam ko na panalo ang aking team, relax lang ako pagka pinapanood ko sila. Kahit na marami silang turnover, kahit marami silang mga na-miss na shots, kahit na maraming silang mga maling ginawa, Pero dahil sa alam ko na panalo sila in the end, dahil replay na ito, relax na ako. Hindi na ako natataranta, hindi na ako ninenervyos,
Kasi alam ko in the end ay panalo na sila. Mga kapatid, ngayon pong gabi, alam niyo po ba na ang kwento ng atin pong buhay sa mundong ito ay matagal nang tapos. At yan po mga kapatid ang atin pong pag-aaralan. Sapagkat natural na po sa atin pong buhay ang matakot kung ano ang mangyayari sa hinaharap, di po ba? Sapagkat hindi pa natin alam. Pero ito pong ating pag-aaralan ngayong gabi ay nagpapakita, no po, na lahat ng nangyayari sa mundong ito, no? Lahat ng nangyayari sa buhay po natin, maliit man o malaki, no? Mahirap man ito o madali, ang ending nito ayon sa ating pag-aaralan ay maganda pa rin. Katulad nung member ng isang pastor na pagka siya nanonood ng basketball, ang lagi niyang pinapanood ay yung replay. Na kahit na masama yung naging laro along the way, no, maraming turnovers, pero deep in his heart, no, hindi siya kinakabahan, hindi siya ninenervyos sapagkat alam niya na makaka-recover pa rin at sila pa rin ang mananalo. Di po ba napakagandang isipin na ang ating pong buhay ay ganun, no po? Na in the end, marami mang bagay tayong hindi maipaliwanag at hindi maintindihan sa mundong ito na mga pangyayari. Ayon po sa ating pag-aaralan ngayong gabi, ang ending daw po nito ay maganda. Kaya pinamagatan ko po ang ating pong mensahe ngayong pong gabi, God has made everything beautiful. God has made everything beautiful. Ginawa ng Diyos na ang lahat ng bagay ay maganda. Kung babalikan po natin itong sinulat, no po, ni Haring Solomon tungkol po sa kanyang observation, no, tungkol po sa kanyang analysis sa nangyayari sa buong mundo sa bawat tao, ay ito po ay isa sa kanyang mga naobserbahan. Na kahit na magulo, kahit na mahirap ang ating mga pinagdadaanan, no po, ang ending nito, no, yun ay inaayos ng Panginoon upang sa kahuli-hulihan makikita po natin na may maganda pala itong magiging resulta. At yan po ang nagbibigay ng excitement, no? Instead of fear sa bawat isa sa atin. At salamat sa Diyos sapagkat nakasulat yan sa kanyang salita. Sapagkat kung hindi yan nakasulat sa kanyang salita, ay sigurado po na kakalimutan natin na may Diyos. Ano po? Kakalimutan natin itong mga pinag-aaralan natin ito. Sapagkat lahat ng bagay na nangyayari ay parang walang sense. Pero dahil po sinulat po ng Panginoon, ano, ang plano niya sa atin pong buhay sa pamamagitan ni King Solomon, makikita po natin na may dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay sa mundong ito. Kahit na hindi po natin ito naiintindihan. Kung babalikan po natin itong verse 11, sabi niya, He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the hearts of men. Yet they cannot fathom what God has done from beginning to end. Pansinin po natin yung unang sentence. He has made everything beautiful in His time. Pansinin niyo po yung salitang He has made everything. No po? Ito po ay ang panahunan po nito or yung tense niya ay present perfect tense. No, kung titingnan po natin sa English grammar, He has made. At pagka meron nga pong present perfect tense sa isang sentence, ito po ay nagpapakita or ang kahulugan po nito ay a complete action done in the past but has effect or relevance to the present. So, ang ibig pong sabihin daw, pagka ang verb ay present perfect tense, no? Ang ibig sabihin, yung action na yun ay ginawa matagal na, pero yung effect niya hanggang ngayon ay nararamdaman pa rin natin. Okay? So, dito, kung babalikan natin, He has made everything beautiful in its time. So, ang ibig pong sabihin, matagal na natapos, no? Ginawa na ng Diyos ang lahat ng bagay, no, na maganda, no, pagdating ng tamang panahon. Kung baga, sa ngayon parang hindi mo pa naiintindihan lahat, no, mga pangyayari, pero in the end makikita mo na ang ganda pala. Katulad na lang po ng isang uod, ano po, di ba nakakadiri ang isang uod? At nakikita po natin yung kanyang unti-unting transformation, no?
ang tindi ng struggle ng isang uod, pero kailangan hayaan mo siya, no, na mag-struggle sa kanyang pagta-transform. Sapagkat after ng mga struggles na yon, after ng mga changes na yon, ay lalabas ang isang napakaganda, malakas na butterfly. Di po ba? At ganyan din po ang atin pong buhay sa gabing ito. Ang hirap, no, ang daming hamon, ang daming struggles, pero ito ang gustong sabihin ng Diyos sa atin ngayon pong gabi. Sabi nga ng isang kanta, pagkatapos ng dilim ay may liwanag na darating. Okay? At dapat po nating paniwalaan ito mga kapatid, sapagkat ang Diyos ang gumawa nito. Kung ang tao ang gumawa nito, magduda po tayo, no? At wag po tayong maniwala, sapagkat walang kakayahan ang isang tao na gawing maganda ang lahat ng naging pangit sa buhay po natin. Ano po? Diyos lamang po ang pwedeng mag-ayos niyan. Makapangyarihang Diyos lamang po ang pwedeng gumawa niyan sa atin. Ano po? Kaya ngayong gabi mga kapatid, yamang nakita po natin itong katotohanan ito, no? That God made everything beautiful in its time. No po? Ano po ang dapat nating maging tugon? Meron po tayong 3 na dapat maging tugon sa katotohanan ito, no? At yan po ang gusto kong makita natin ngayong gabi, at nawayan po ang ating maging tugon din. Ano po? Ang una, dahil po ginawa na, kumbaga tapos na, ano po, ang kwento ng buhay natin, ang ginagawa lang po natin ngayon, ayun nga po, tayong lahat ay kumikilos, no? Gumagalaw ng naaayon sa plinano ng Diyos sa atin. Again, kahit hindi po natin ito maintindihan, no? But later on, mauunawaan po natin ito. Magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Ano po ang una nating tugon? We need to look forward. Okay? Ano po ang ibig sabihin ng looking forward? Dapat alamin mo yung direksyon na dapat mong puntahan. Okay? We need to look forward. Hindi kung saan-saan po tayo nakatingin, no? Yamang tapos na itong buhay natin, no? Sa mata ng Diyos. Ang dapat nating gawin, no po, ipanalangin natin sa Panginoon na ipakita niya yung direksyon na dapat nating lakaran. Kaya napakahalaga, if you want to look forward, ang ibig sabihin po nito, you have to know your direction, no? Papunta ka ba saan? Ano bang plano ng Diyos sa'yo? And then, ang pangalawa na dapat mo pong gawin, hindi lamang alamin yung iyong direksyon, kundi ihanda mo na yung iyong sarili for that direction. Di po ba? And then, ang pangatlo na dapat mong gawin, pagka nakita mo na, pag naihanda mo na yung iyong sarili, magdesisyon ka na, no? To go to that direction. Kasi marami po sa atin, no? Talagang gustong-gusto natin malaman kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin. At talagang nagsisikap tayo na gawin ito. Pero, ang nakakalungkot, kung bakit hindi pa rin nag-i-improve ang ating pong buhay, makita natin na salungat ito or iba ito sa gusto natin, hindi po natin ito ginagawa. No, binabaliwala po natin, no? Hindi po natin sinusunod. Mga kapatid, ngayong gabi, dahil maganda, ano po, ang kahihinatnan ng buhay po natin, kailangan ang ating pong mga paningin, no, ay ituon natin sa harapan. We need to look forward. Paano po natin malalaman kung tayo po ay nakatingin sa harapan? Ano? How do we know if we are looking forward? Ang sabi po sa Hebrews chapter 12 verse 2, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Para malaman mo, no, sa gabing ito, if you are looking forward or not, you set your eyes on Jesus. Tumingin ka sa Panginoon. Siya ang hanapin mo, no, sapagkat siya ang ating perfect example, no? Siya ang ating perfect leader. Siya ang maglilid sa atin sa tamang daan. Kasi ang sabi niya nga sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Ano po, napag-aralan niya natin last week. At ang sabi pa sa Matthew chapter 6 verse 33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. You seek God first.
So, kung gusto mo na malaman kung saan ka papunta, no? Kung tama ba yung direksyon na tinatahak mo, ang una mong gawin, hanapin mo ang Panginoon, no? Hanapin mo ang Panginoong Hesukristo. At sa gabing ito, mga kapatid, magkakaroon ka lang, makikita mo lang, no? Makakasama mo lang ang Panginoong Hesukristo kung siya ay tinanggap mo bilang sarili mong tagapagligtas. Kung isinuko mo ang iyong buhay sa Kanya. Sapagkat hanggat hindi mo sinusuko ang iyong buhay sa Panginoong Hesukristo, sasabihin ko sa iyo ngayong gabi, ikaw ay ligaw. Ano po? Tayo po ay maliligaw ng landas. Ang ibig sabihin, may iba tayong tinitingnan. Ano po? Meron tayong ibang daan na nilalakaran. Sapagkat ang isang tao na tinanggap si Jesus bilang sariling tagapagligtas, the Lord will lead her or him, no, sa buhay na ito. Kaya mga kapatid, if we want to know if we are looking forward, you need to look on Jesus, no? Tumingin po tayo sa Panginoong Hesukristo. Sundin natin kung ano po ang kanyang iniuutos. At makikita natin ang kanyang utos sa salita ng Diyos. Ang isang dapat po na tandaan natin sa looking forward is you need to decide, no? Once na makita natin yung direksyon ng Panginoon, we need to decide kung ano ang dapat nating gawin sa mundong ito. So yun po ang una na makikita natin na tugon, no? Sa katotohanan ito na ginawa ng Panginoon ang lahat ng bagay, no? Tapos na, no, na ang lahat ng mga bagay ay magiging maganda, no, pagdating ng panahon. And then ang pangalawa na dapat maging tugon, hindi lamang need to look forward, but we need to move forward, no? Iba yung nakatingin ka lang, alam mo lang kung saan ka pupunta, at iba rin yung maglalakad ka. You will make a step, no, to move forward. Di po ba? Ang sabi po ng isang article na nabasa ko, ang kangaroo daw, ang emo, no? Ito po ay nasa category ng non-flying bird. At ang calendar daw po ay may pagkakapareho. No po? Meron po silang similarity. Ano po ang similarity ng tatlong ito? No? Ng kangaroo, ng emo, at saka ng calendar? They cannot go backwards. No po? Hindi po sila pwedeng umurong. Di po ba? Ang kangaroo daw, no, dahil sa structure ng kanyang katawan, hindi siya makakaurong, no? Hindi siya pwedeng tumalo ng paurong. Kung siya ay babalik, iikot siya at pa-forward pa rin ang kanyang takbo. Okay? Ang emo naman, kung bakit hindi siya nag-forward, kasi yung kanyang mga paa walang parang ankle dito, no, para pang preno, o, di ba? Kaya tayo nakakaurong dahil sa merong stopper dito sa likod. Pero itong emo, wala. So kung siya ay babalik, yun, turn siyang ganun, no, mag-u-turn siya, no, pero hindi siya uurong. And then ang kalendaryo, di po ba? Kahit na ipunin po natin yung mga lumang kalendaryo, ay hindi na natin yan maibabalik. We need to move forward, mga kapatid. At yan po ang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Tayo po ay sumulong, tayo po ay mag-improve, ano po? Tayo po ay ma-develop, okay? At ma-experience lang po natin itong development na ito kung atin pong babasahin ang salita ng Diyos at ito ay ating susundin, no? Ayan po ang sabi sa James chapter 1 verse 22. Sabi po dito, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. So ang sabi po ni James, wag lang kayong makinig, no? Wag niyo lang alamin kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Kung ano ang utos ng Panginoon sa atin. Sapagkat pagka ginawa niyo yun, no, yung inaalam niyo lang, gusto niyo lang mapakinggan, niloloko lang natin ang ating pong mga sarili. Dinadaya natin ang ating mga sarili. Dapat ay gawin natin ito. Okay? So pag hindi mo pala ginawa kung ano ang sinasabi ng Panginoon, kung hindi ka pala lumakad sa direksyon ng Panginoon na pinakita niya sa iyo, niloloko mo ang iyong sarili. Niloloko natin, dinadaya natin ang ating pong mga sarili. And we will not move forward. No? Hindi po natin ma-experience ang improvement, ang development sa ating pong Christian life. Pero, when we decide to move forward, and we move forward, ang sabi dito sa verse 25 ng James chapter 1,
But the man who looks intently into the perfect law that gives freedom and continues to do this, not forgetting what he has heard, but doing it, he will be blessed in what he does. Okay? Pagpapalain siya sa lahat ng kanyang ginagawa. Okay? Kung hindi ka lang makikinig, no? Hindi mo lang aalamin kung ano ang kalooban ng Diyos, kundi ito ay lagi mong gagawin. Blessings ang iyong mararanasan, no? At alam niyo, isa ng blessing yung malaman mo kung saan ka pupunta, no? At isa ng malaking blessing yung malaman mo na ang Panginoon ay kasama natin, no? Sa ating pagpunta sa direksyon na gusto niya nating marating, no? Sapagkat gagabayan niya tayo, tutulungan niya tayo, palalakasin niya tayo, sasamahan niya tayo, poprotektahan niya tayo along the way. Sapagkat hindi pinangako ng Panginoon, gaya ng ating mga napag-aralan, na yung kanyang direksyon ay laging maayos, no? Walang lubak, walang problema, no? Hindi niya pinangako yun. Ang lagi niyang ipinapangako, every time na inuutusan niya, no po, lahat ng nakasulat, characters dito sa Bible, every time na pinapagawa niya yung kalooban ng Panginoon, ang laging pangako sa kanilang Panginoon, I will be with you. Okay? So, ganun din po sa atin. No? Let us move forward. Hindi lamang look forward, but we need to move forward. No? Sapagkat kasama natin ang Panginoon. At yun nga, sabi dito sa James chapter 1, verse 25, pagka ginawa natin ito, we will be blessed. Kaya kung gusto natin, na matanggap ang pagpapala ng Panginoon sa atin pong buhay, let us obey Him. No? Sundin po natin ang utos ng Panginoon. So yun po ang pangalawa. At ang pangatlo, hindi lamang po ang tugon natin ay we need to look forward, move forward, but stay forward. No? Manatili tayong umaabante. Okay? Huwag po tayong titigil, huwag tayo pong babagal, at lalo tigit, huwag tayong aayaw. Tayo po ay magpatuloy sa direksyon na ipinakita sa atin ng Panginoon. Ang paalala ng Panginoon kay Joshua, no? Nung siya na po ang panibagong leader at mangunguna sa mga Israelites sapagkat namatay na si Moses, ano ang sabi niya? Sa Joshua chapter 1 verse 7, Be strong and be very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Napakaganda po ng pangakong ito ng Panginoon kay Joshua. No? Lahat ng utos ko na binigay ko kay Moses, sundin mo. No? Huwag kang pupunta sa kaliwa o huwag kang pupunta sa kanan. Dire-diretso lang para ikaw ay magtagumpay, no? Kahit saan ka pumunta. No? Kahit na maraming hindrances, kahit na maraming temptations along the way, kahit na maraming struggles, no? Sufferings along the way, tuloy ka lang, no? Sundin mo lang yung direksyon ng Panginoon, no? Huwag kang mag-quit, no? Huwag kang magdududa. Tuloy lang, no? Sapagkat kung yan ay gagawin natin, kung tayo ay mananatili, if we will stay forward or going forward, no? Ang sabi dito, ang pangako ng Panginoon kay Joshua, you will be successful. At ganun nga ang ginawa ni Joshua sa mga labanan, no, na naranasan ng Israel. No? Every time na sila ay nakikinig sa Panginoon, every time na sila ay sumusunod sa Panginoon, sila po ay nagtatagumpay. Meron lang isa na sila ay natalo sapagkat hindi sila nakinig sa Panginoon. Sinuway nila ang utos ng Panginoon. Pero nung na-realize nila na sila ay nagkamali, no, humingi sila ng tawad at sila ay binigyan ng isa pa ulit pagkakataon ng Panginoon. At simula doon hanggang sa mamatay na itong si Joshua, yun po ang kanyang conclusion, no, sa Joshua chapter 24. Siya po ay bago mamatay, talagang sabi niya, we will serve the Lord. We will keep on serving the Lord. At ganito rin po ang sinabi ni King David, sa Psalm 23 verse 4. Even though I walk through the valley of the shadow of death,
I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Ang ibig pong sabihin dito ni Haring David, kahit na yung direksyon ng Panginoon, no, ay nakakatakot, no, at delikado, mapanganib. Okay? Hindi ako magkikwit, no? Tuloy-tuloy pa rin ako because I know that God is with me. No? The Lord will always protect me. Ngayong gabi mga kapatid, marahil ang dahilan kung bakit hindi natin magawa, masunod yung kalooban ng Diyos sapagkat natatakot tayo na baka mag-isa lang tayo, baka hindi natin kayanin. Mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo, hindi nyo talaga kakayanin. Kaya nga, ang laging pangako ng Panginoon, I will be with you. Kasama po natin ang Panginoon. At yun nga, ang ending ng atin pong buhay ay tapos na. Matagal lang tapos. Okay? At ang sabi niya, He made everything beautiful in its time. Kaya, meron po tayong tatlong tugon sa katotohanan ito na ginawa ng Panginoon sa buhay po natin. Ang una po, we need to look forward. No po? Alamin natin, ihanda natin, at magpasya po tayo, no, na sundin ang Panginoon. And then ang pangalawa, we need to move forward. No? Kailangan po tayo ay sumunod sa Kanya. Gawin natin kung ano ang pinapagawa. Lakaran natin yung daan na gustong lakaran natin ng Panginoon. Stay forward. No po? Kailangan maging determinado tayo sapagkat for sure, ayaw ng dyablo, no po, na tayo ay lumapit sa Panginoon. Makarating sa gusto ng Panginoon na marating natin. Kaya, i-discourage siya tayo, gagawa siya ng maraming mga paraan, no po, para malihis tayo ng daan. Pero salamat sa Panginoon because God is with us. Sasamahan niya tayo, poprotektahan niya tayo, ipaglalaban niya tayo. Manatili lang po tayo sa ating pong Panginoon. Nawa mga kapatid, ang katotohanan ito ay nagbigay sa atin ng excitement, no, sa bawat araw, bawat linggo, bawat buwan at bawat taon, sa bawat bagong araw, bagong linggo, bagong buwan at bagong taon na darating po sa buhay po natin. Sapagkat alam po natin, no po, na ang Panginoon ay may maganda na gagawin po sa buhay po natin. So nawa, kung tayo po ay natatakot, no po, kung tayo po ay nangangamba sa kung ano ang mangyayari sa kinabukasan, nawa ang atin pong pinag-aralan ay magbigay po sa atin ng kaaliwan, ng kalakasan, na tayo po ay maging excited, no, sa bawat paggising natin, sa bawat araw, sapagkat lagi nating iisipin, ano kaya ang gagawin sa akin ng Panginoon? Ano ang direksyon ng Panginoon sa aking buhay ngayong araw na ito, ngayong linggong ito, ngayong buwang ito, at ngayong taong ito? Mga kapatid, ngayong gabi, let us always look forward, move forward, and stay forward. Because God has made everything beautiful in its time. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong paalala sa amin. Salamat sa inyong salita. Salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na nakakaalam ng aming nakaraan, ng aming present, and ng aming pong future. Lord, help us to trust you and to obey you sa lahat, Panginoon, ng araw, buwan at linggo. Araw, linggo, buwan at taon ng amin po mga buhay. At yun nga po, ma-experience namin yung kagandahan ng plano mo sa buhay namin. Huwag kaming ma-discourage, kundi patuloy kaming magtiwala sa inyo. Salamat po Panginoon, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon at patuloy tayong mag-ingat. Magandang gabi po sa bawat isa.